Okay, magandang gabi po. Yung ating tinalakay tungkol naman sa isang klase ng pagagalit ng Panginoon, most on the religious people. At ang dami-daming nakita ng bawat isa sa inyo. Ito yung buhay natin, ano, na talagang sa New Covenant ay ang inaayos sa atin ng Panginoon ay ang ating buhay. At lalo na sa ating mga sikreto. Lagi kong sinasabi sa inyo, na ang Panginoon sa kanyang pagtuturo ay ang tinatarget talaga niya ay yung mga sikretong buhay. So lahat ng mga tagong buhay yun ang inaano ng Panginoon. At sa New Covenant, laging kasalanan ang tinitira nito sapagkat ito talaga ang problema natin. Inuugat lang ng Panginoon ang problema ng tao. Yung mga pangangailangan natin, parang bunga lang yan ng problema na dala ng kasalanan. So pag nasettle yung kasalanan, naayos yung kasalanan at nakita tayo ng Panginoon na karapat-dapat sa kanyang mga pagpapala, parang yun na yung ibig sabihin ng but seek ye first the kingdom of God and its righteousness, then all these things shall be added unto you. Yung all, mga kapatid, ay Mm. tandaan ninyo, hindi ito yung lahat ng luho natin. Bagamat ang Diyos ay nagbibigay naman ng para sa ikasisiya natin, I think yan yung sinabi ng James chapter 1, na God provided everything for our pleasure. Pero sana ang pleasure natin ay mapaglingkuran talaga ang Panginoon. So, napakaganda po. Pero meron pang isang mas matindi. Yung susunod nating video ay What Made Jesus Furious. So, makikita na natin diyan kung paano makipag-physicala ng Panginoon. Malala nyo na siya ay pumasok sa templo and that's the time na talagang nakita yung galit ng Panginoon na gusto niyang i-express ito through physical. But anyway, abangan natin yon, tahan natin yung video na yan. Meron pa akong i-share sa inyo mga kapatid tungkol sa isang bagay na parang tulad nitong aking pinag-aaralan tungkol sa kay Cain na unang-una ay sabi ng 1 John 3:12 na tinawag siyang anak ng Diablo. Hindi siya anak ng Diablo dahil sa nagkaroon ng contact o ng sexual na aktibidad si Satanas kay Eva na katulad ng sinasabi ng iba. Anak siya ng Diablo dahil sa kanyang pag-uugali. At isang bagay na nakikita ko ano mga kapatid na mukhang hindi makikita. Magkaiba no yung contrast ng ginagawa ni Satanas kay Cain. Gusto ko ipakita ito sa inyo na alam natin kapag sinabing si Satanas ay naghangad siya na pantayan ng Diyos. At ano ang kanyang ginawa? Yun nga, siya ay parang yung, kung alam ninyo, yung kasalanan ni Absalom, na nung gusto niyang agawin ang trono kay Haring David, ay mukhang ginapang niya yung mga constituents nila. Ang kanyang ginagawa ay bago makapasok doon sa kaharian, yung mga tao, nandun siya sa may gate at bawat pumupunta roon ay sinasalubong niya at sinasabihan niya na kung siya lang ang maging hari, ay gagawan sila ng maganda. Doon ko nakita yung pag-uugali ni Satanas na mukhang yun ang kanyang ginagawa dahil sa siya yung nangunguna sa mga anghel ay parang ginagapang niya at yung tiwala ng Diyos sa kanya ay nawala until such time na obvious kasi isa sa mga ginagawa ng Panginoon ay itinatago niya sa kanya ang laman ng puso't kaisipan ng mga anghel, ganun din tayo. Para sa ganon ay mag-decide tayo sa ating mga sarili at pananagutan natin ang ating mga ginagawa. So until that time na dumating sa punto na natuklasan ng Panginoon yung ginagawang yon ni Satanas. Yan ang sinasabi ng Ezekiel 28:15. Pero isang bagay kay Satanas, kung pupunta naman kayo sa Isaias 14, talatang 12, ganito ang sabi, mga kapatid, tingnan niyo ito. How you have fallen from heaven, morning star, son of the dawn. You have been cast down to the earth, and you who once laid low to the nations, you said in your heart, I will ascend to heavens. I will raise the throne above the stars of God.
I will sit enthroned in the Mount Assembly on the outmost heights of Mount Zephon. I will ascend above the tops of the clouds. I will make myself like the Most High, but you are brought down to the realm of the dead, to the depths of the pit. Pag binilang nyo yung I will ni Satanas, ay 5. Alam niyo, itong salitang I will, ito ay paborito rin ng Diyos. Pag tinignan niyo yung mga panahon na sinasabi niya yung tungkol sa kanyang gagawing pakikipagtipan sa New Covenant, sa halimbawa sa Jeremiah 31 to 34, ang salitang I will ay ilang beses din binabanggit ng Panginoon. At ito ay inulit ng sumulat sa aklat ng Hebrews, chapter 8, verse 8. Basahin ko po sa inyo. But God found fault with the people and said, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah. I will. 1. It will not be like the covenant I made with the ancestors when I took them by the hands to lead them out of Egypt, because they did not remain faithful to my covenant, and I turned away from them, declares the Lord. Then this is the covenant I will establish with the people of Israel. So pangalawang I will niya. After that time, declares the Lord, I will put my laws in their minds, and I will write them on their hearts. I will be their God, and they will be my people. No longer will they teach their neighbor or say to one another, know the Lord, because they will all know me, from the least of them to the greatest. For I will forgive their wickedness, and I will remember their sins no more. Ipinakita ko lang sa inyo, mga kapatid, na yung I will, si Lord lang ang karapat-dapat doon, because He has the power na gawin ang anumang nais niyang gawin. Magagawa niya ang gusto niyang gawin, at gagawin niya ang gusto niyang gawin, at walang makakahadlang sa kanya. Pero yun ay talagang makita natin na ginagaya ni Satanas. I will, I will, I will, I will, and then everything failed. Bakit? Because He is not God. Only God is God. And yan ay magbibigay una sa atin ng babala na kapag sinabi ng Diyos, talagang paninindigan niya. Yan ang ibig sabihin ng the faithfulness of God. Hindi niya tatalikuran ang anumang sinabi niya, whether sa pakinabang mo sa physical o sa spiritual, o kaya ay hindi mo pakinabang. I mean, kung yan ay para sa ikadidisiplina ng kanyang mga anak. Now, ano ang sinasabi ko sa inyo, mga kapatid? Gusto kong makita nyo na merong ginawa si Cain na ibang bagay, pero malinaw ang sabi ng 1 John 3:12 na siya ay anak ng diablo, meaning he has the character of the devil. Pero ganito ang kwento ni Cain. Marahil ay alam na ninyo ito, pero baka hindi natin napapansin. Tungkol ito sa kaganapan. Alam ba ninyo na bago mangyari na patayin ni Cain si Abel, ay pinagsabihan na siya ng Diyos nung pagkatapos maghandog, na dahil hindi tinanggap ang kanyang offering, ay nagalit siya. So sa verse 5 ng chapter 4, Genesis chapter 4, verse 5, ganito ang sabi. But on Cain and his offering, he did not look with favor. Kasi sa aklat ng Hebrews, ay isang bagay ang wala kay Cain, na meron kay Abel. Ano yon? Na si Abel ay naghandog, pero inuna niyang ihandog ang kanyang sarili. And that's the best thing about offering, mga kapatid. Malala niyo yung mga taga-Macedonian na kaya sila tinanggap ng Diyos yung kanilang offering ng mahirap, nagdarahop, because they offered themselves first to the Lord, and they did greater things about offering to God. Ganun ang paraan ng paghahandog ng mga taga-Macedonian, pero mas lalo sa Panginoon, because when the Lord came, He didn't offer anything, but sabi ng Panginoon, sacrifice and offering you did not desire, but here is a body. Sabi niya, yung katawan niya ang kanyang inihandog. So it's a lesson for us na pagka hindi pa natin naihahandog ang ating mga sarili, ito ang dahilan kaya hindi natin naibibigay ang the best sa Panginoon.
And a while ago, sa ating pong pinag-uusapan, one of the problems of the Pharisees and the scribes is about money. Yun ang isang problema. Ang offering natin kay God regarding sa mga ibinibigay natin ay palatandaan kung talagang naibigay mo na ang iyong sarili sa Diyos. Mamaya magkukwento ko sa inyo tungkol sa, kasi meron kaming mga ilang projects na nakita ngayong 2026. Napag-usapan namin ito sa aming church and mamaya magkwento ako sa inyo. But anyway, sabi ng verse 5, ulitin ko, but on Cain and his offering he did not look with favor, so Cain was very angry and his face was downcast. Verse 6, then the Lord said to Cain, remember, mga kapatid, na itong mga naunang tao talagang kinakausap sila ng Diyos. They heard the voice of the Lord. Then the Lord said to Cain, why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? That is God. Na kapag gumagawa ang kanyang mga lingkod ng tama, ay talagang tanggap sila. Now, gusto ko rin sabihin sa inyo na a lot of Christians today, ang pamantayan na lang para tanggap sila ng Panginoon ay kanilang emotion. Siniset ang kanilang emotion during the service. Kaya ang pinapaganda ng maraming churches, mga music talaga, how the preacher moved their emotion, and no longer the truth. It's no longer the truth. Kaya itong TBTI, ito ang kaibahan natin kahit papano mga kapatid, na talagang we believe that through the truth, we can be set free. Set free from any slavery of sin, yung mga tanikala ng kasalanan. Now, so makikita natin na si Cain ay may problema. Mamaya ipapakita ko sa inyo ang problema nito na tila kakaiba sa problema ni Satanas. So sabi sa verse 9, after that nakinausap siya ng Diyos. Doon siya nagplano na patayin ang kanyang kapatid. And he indeed accomplished murdering his brother. So sabi ng verse 9, then the Lord said to Cain, where is your brother Abel? Saan ang iyong kapatid? I don't know, he replied. Am I my brother's keeper? Mga kapatid, maganda yon. Pero ang gusto kong makita nyo dyan, kung papansinin nyo ang pag-uugali ni Cain, hindi siya yung taong I will. Hindi niya ginaya yung I will ni Satanas. He didn't. That means he didn't exalt himself to be like God. Ano ang ginagawa niya? Ang ginagawa niya ay tila ipinapantay niya ang Diyos sa kanyang sarili. Tignan niyo pagka nakikipag-usap siya sa Diyos, it seems like parang kapantay lang niya ang Diyos. Wala siyang galang sa Diyos. And para bagang hindi alam ng Diyos ang kanyang ginawa, hindi alam ng Diyos ang kanyang ginagawa, nagbibigay siya sa Diyos na parang tao lang ang Diyos. And that's another way na hindi natin itinataas ang ating sarili sa Diyos. We are not exalting ourselves. We do not take pride of exalting ourselves before God. Pero pagka ipinapantay lang natin ang Diyos sa atin, tingnan nyo, hindi rin nalulugod ang Diyos. Galit ang Diyos sa ganong pag-uugali natin. Kailangan makita natin yung problema. What is our problem as believers? Believers tayo mga kapatid. Meaning believers on the things na not seen by eyes, must have to be activated, na naniniwala tayo sa mga bagay na magagawa ng Diyos na hindi natin kayang gawin para sa ating sarili. When we read Hebrews chapter 11, beginning verse 1, yung mga by faith yan, by faith, everything in faith. And without faith, it is impossible to please the Lord. Sabi ng 11:6. That means mga kapatid na we need faith to believe God is different. Nothing is impossible with Him. Pero ang problema nga natin ay hindi natin napagkakatiwalaan ng Panginoon. I usually challenge people, bakit ang tagal-tagal nyo na sa Panginoon, parang hindi nyo mapaniwalaan na kaya niyang mag-provide sa mga pangangailangan nyo. Lagi ko sinasabi sa inyo mga kapatid, ito yung
kagabi ay nangaral kami ni Brother Long sa Patay. Though I was sino ba yung speaker? So ako yung nagsalita. Brother Long, si Brother Long po, siya yung, ano ba pangalan nito sa ating grupo? Si, ayun, Brother Long nga, hindi nga short. Yan. Nangaral kami sa Patay kagabi, binigyan kami ng pagkakataon at kalaunan ay iniimbitahan kami every time na available kami. Nagkita kami ni Brother Roger doon, magkapit-bahay kami sa barangay dahil meron din silang patay na kakilala. But anyway, alam nyo, isa sa mga inassure ko sa mga namatayan, sabi ko, hindi po kami tatanggap ng kahit ano sa inyo, salip kami po ang nagbigay. And I always do that. Nagtataka sila kasi minsan nangaral ako sa isang dating kasama na namatayan at inaabutan ako ng sobre. Alam niyo po, hindi ko po tinatanggap yung mga ganon. Dinadagdagan ko. Actually, kinausap ko noon yung mga anak ko dahil kasama ko sila. Sabi ko, hindi tayo tatanggap ng anumang offering, tayo ang magbibigay sa patay. Para sa patay. I mean, mga kapatid, isa pa sa tungkol ito sa pananalapi, ano? To be an example. Though ayoko sanang sabihin ito, pero kailangan ko ipatutuo sa inyo na medyo marami yung aming mga projects ngayon. January, nakita ng mga kapatiran yung mga pangangailangan. And so, apat na bagay yata yon. And merong mga umaabot ng 50,000, yung malaking telebisyon. I mean, isa sa mga sabi ng aking anak, sabi niya, Daddy, yung laptop na ginagamit natin mukhang hindi na pwede. And then, kung titingnan natin yan ay sabay-sabay. So, alam niyo yung challenge ko sa kanila? Unang-una, dapat yung malaman nito na actually, wala naman akong tinatanggap mula sa church. Meron lang yung parang upa ng church na 4,000 a month sa amin. Paggamit sa ilalim namin para naman kahit papano, kasama na doon yung yung kuryente, yung tubig, at ano pa, yung mga ilan. Sinasabi ko po ito hindi para sa pagmamalaki, kundi nais ko ipakita sa inyo na I am trusting God na lahat ng bagay ay ipoprovide niya. So, when we talk about this financial need, mga kapatid, financial needs, dahil marami yung aming project, banggitin ko lang, gusto nila na lagyan ng kisame yung ilalim, gusto nila na baguhin yung aircon ng split type. Ayan ang promotor, si Brother Long. Siya yung tagagawa niyan. So, bumili siya ng mga microphones dahil siyempre babaguhin na yung kailangan nga ng laptop. Ano pa yung kailangan? Speaker yata. Babaguhin yung aming speaker dahil sobrang lalaki ng mga nandirito pero hindi maganda ang tunog. So para gumanda ay kailangan baguhin. Meron pa yatang isa na hindi ko maalala kung ano yun. But anyway mga kapatid, to show them as an example, ay sabi ko, yung laptop ay sagutin ko na. So, sa kanila, wala sigurong tumatanggap ng 4,000 a month. Kahit sinong member dito. May mga ilang professional dito. Pero, ipakita ko sa kanila na hindi natutulog ang Diyos natin. As an example, na pwede ko silang sabihan na hindi nagkukulang ang Diyos sa atin. Amen kayo? So, God is good. Amen. Sabi ko nga, alam ko marami kayong pera, kaya lang ay nag-aalala kayo. Baka hindi kayo kakain pagka naubusan kayo. Pero ako ay kaya kong makipaglaban sa pananampalataya. Yan, hindi sa palaran. Doon na lang po tayo. Baka meron po kayong gustong itanong. Magandang gabi po. Ibabalik ko na kay Brother Joseph para maaga-aga tayo. Meron pa tayong 5 minuto, 4 na minuto. Back to you, Brother Joseph. Nagpicture ka na ba? O nga Opo, pala. No? O pala. meron po bang Wala na daw. tanong? Wala na po. Wala Sige na. po, tayo po ay mag-closing prayer na. Ang Andito pa si Brother Raymond, siya po yung closing prayer natin eh.
Wala, tumatakbo na yan, Sep. Da- Naghahabol ng snatcher doon sa... Kanya ka ba? Sige po. Si Brother Long po supposed to be opening prayer natin. Siya na lang po ang ano ko, ask to close us in prayer. Sige po, ay po ay manalangin. Sa kilang Diyos, kami po ay may nagpapasalamat sa